Yo, what's up mga katropa? Ayan, meron na naman tayong panibagong lalamove serye at meron tayong dalawang pick up today. At ayan nga, at ating pinick up yan sa Santa Rosa, Laguna. At isang Santa Rosa at isang Binyan mga katropa. At i-drop off natin yan sa Binyan parehas. Ayan, isang 11 kilometers at isang 15 kilometers, halos magkasunod lang sila mga katropa. Ganyan ang ginagawa ko kapag nagdo-double booking ako mga katropa. Dalawang parcel, basta magkasunod na lugar or magkalapit, guyan. At syempre hindi pwedeng magkaiba ng way, kasi pag nag-iwa ng way yan mga katropa, pwede kang malugi sa gasolina or magkalayo kasi yun parang ang hirap niyang kung magkaiba yung dalawang parcel mo, magkaiba. Kaya dapat kung magdo-double booking ka, isang way lang yung pupuntahan mo. Kung halimbawa papunta ka ng Binyan, lahat lang pa Binyan. Tapos kung magkasunod o malapit o magkasunod sila ng barangay o magkalapit or kahit sa unahan, walang problema doon, basta isang way lang siya. Kasi kung halimbawa yung isa papuntang west, yung isa naman papuntang S, ewan kung tama yung sinabi ko basta ganun, hindi maganda o pangit, masyadong malayo, at saka magrereklamo ang customer mo kung ganun yung gagawin mo. Kailangan isang way lang siya para hindi hindi ka mag-aksaya ng oras. Ganun ang ginagawa ko lang mga katropa sa mga pag nagdo-double book ako, kasi nga padali lang. Tapos syempre kung kukuha ka ng double book, kunin mo na yung medyo malaki-laki, kasi kung kukunin mo lang yung maliit tapos malapitan lang, di mag-aaksaya ka lang ng oras sa paghihintay. Kasi kung halimbawa mag-double book ka tapos mga 5 kilometers lang, 7 kilometers, yung aaksayahin mo sa pag-iintay ng pangalawang booking, ibiyahe mo na para ma-drop off yung kinuha mong parcel. Okay? Ganoon lang dapat. Kasi kung halimbawa sa double booking talaga, ang advisable talaga na kunin mo yung malalayo o yung long ride para hindi sayang yung effort mo sa pagkuha ng double book. Ayan lang yung mga ginagawa ko mga katropa. Ayan, hindi naman ako masyadong magaling sa ganitong nagbaga, nagsisimula pa lang din ako. Based to experience ko lang yung mga katropa, yung aking kinukwento sa inyo. Kaya ganun lang, hindi naman ako masyadong expert, pero yun yung naanuhan ko, na parang na-experience ko sa pagdudubol ko. Saka syempre para hindi ayan, katulad yan mga katropa, minomonitor ko yung location nung customer, kung magkalapit lang ba sila. Kung magkalayo, halimbawa yung isa, kung sino yung umalapit sa unang dadaanan ko, yun ang unang i-drop off. Ganun lang yung mga ginagawa ko. Kwentuhan lang tayo mga katropa, tapos enjoy lang. Kasi sa totoo lang, ang pagiging delivery rider, napaka delikado at nakakapagod talaga. Kaya kailangan talaga kapag pumasok ka ng delivery rider, dapat i-enjoy mo lang at hilig mong mag-travel. Ayan, kasi pagka delivery rider ka, bulol na ako pag nag-delivery rider ka, dapat inulit pa, bulol na nga dapat masaya ka dun sa ginagawa mo. Importante yan para para hindi ka mapagod, hindi ka ma-stress. Kasi yung kita naman, magdidepende naman yan kapag nag-i-enjoy ka Siyempre, pag nag-i-enjoy ka, tira ka lang ng tira, o sinasabi na biyahe ka lang ng biyahe. Ibig sabihin, pag biyahe ka lang ng biyahe, lalaki yung income mo, lalaki yung kita mo, kasi nga, marami kang nababiyahe. Kahit malalayo, binabiyahe mo, lalaki yung kita mo. Ayan lang muna mga katropa yung ating
Lalamove series for today. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at pakiclick na rin yung bell icon para lagi kang updated sa lahat ng mga video ko. Maraming salamat. God bless you all. Peace out.